huwag ka munang mag-alaga kung wala kang pera. True. Kasi kawawa eh. Even if you say na rescue lang and all, it becomes your responsibility. Doctors cannot eliminate the risk. We can minimize it. You cannot protect your dog from virus. Rabies is 100% preventable if we get them vaccinated. Yeah. Let me just add, common misconception that our pets are born with With rabies. rabies. No. Petmara Podcast. Magandang buhay! Welcome to the Season 3, Episode 4 of the Petmara Podcast. In this episode, we will talk about pet nutrition. We would like to promote the responsible for parenting, therefore we want to advocate to give our pet the best nutrition for a lifetime with our major sponsor, Petmara. I am your host, Ira Igarta. Joining me today is the Palavet, ang Palabang Vet, and the resident veterinarian of the Petmara, Doc Rob. Hello po. And the Secretary of the Philippine Animal Hospital Association, PAHA, Dr. Maricris P. Alcantara. Hello po, kumusta naman po ang lahat, ang buhay-buhay? Parang di lang nagchikahan kanina. Kumusta po kayo? Ayun. Ayun. Ma-beauty. Oo, maganda pa din. True naman. Ayun po, on behalf of Petmara, would like to thank you for giving us the time and to do this kind of podcast. This is very timely because this month we are celebrating the Nutrition Month. And your expertise when it comes to pet nutrition is very essential, especially sa mga fur parents. And we all know naman na social media, the information that they get online is just napakadali lang kunin. But not information is factful. That's why we're doing this kind of initiative. Yes po? Okay, for our first segment po, we'll talk about the pet nutrition and diet. Yes. I just want to ask the both of you po, what are your perspective when it comes to giving wet food? And what is the purpose of that when it comes to palatability and hydration? I'll go first, Doktora. Yeah. Okay. So, see, wet food kasi, the good thing about wet food is it already has moisture in it. Yeah. Say for example, yung aso mo or pusa mo, hindi mahilig uminom ng tubig. Giving wet food is actually beneficial. Pag tamad siya uminom ng tubig, yung wet food, usually yung cans and yung pouch, it comprises na at least 45% moisture and above. So if in case, inaral pa namin siya nung college, I remember, if it's not Doc, yung si Doc Pierre, I think si Doc Pierre yung turo nito before, sabi niya, during the animal nutrition class, sabi niya, pag nagbibigay ng wet food, usually it's 45% and above na moisture. So if your pet is not drinking enough water, siguro kailangan mo mag-shift ng wet food. No? Kasi sometimes, pag nagda-dry food tapos hindi sila mahilig uminom ng tubig, yung dapat na moisture or water intake nila, which is supposedly like around 40 to 60 ml per kilogram ng aso. 40 ml per kilogram. So usually ganon ang binibigay na dapat. May mga studies pa nga na dapat 60% ng body weight in liters. Pag hindi na naaabot yon, ang daming nangyayari. Sakitin. No? Heat stroke. Lalo pag mainit, ayun ang problema. So when it comes to wet food, kung papipiliin ako, mas mahal lang kasi talaga si wet food. True. It's just that, madali na kasi. Can, bukas mo. Yun. No? Ang dali niyang i-prepare, pero kasi mas madali si dry food. True. Diba? Ang hirap lang, Economical mahal. pa. Oo, True. diba? So, pag naka-dry food, minsan nalagyan ng tubig or gatas. Yes. Diba? Yes. Tapos nagpa-puff siya. Yeah. Sometimes hindi na ginugustong kainin. True. Kasi puff na eh. Yeah. Oo. When it comes to palatability, ayaw na. Nababawasan na. Alam mo yung, anong tawag ng doktora? Yung gumaganon yung pellets. Na-absorb niya yung water, di ba? Na-absorb niya yung water. Na-absorb yung And then, water, tapos yung lasa, wala na. Hindi na gusto nung, di ba? So, wet food na lang all the way. Yeah. And I think, yung pinadala last time, si broth, yung hinahalo ko sa water. Yeah. Sometimes I do that sa dry food. Yeah. Yung aso ko. Okay naman. Yeah. Adding moisture to it, and then palatability-wise, okay din siya. So it's very beneficial. So especially Mas- kapag yung dog Medyo hindi mahilig picky. uminom ng tubig. Oo. Kung ipa-fast talk mo kami mga vets, siguro pag dry food or wet food kami. Yeah. Mga ganun siya. Mas maganda actually pag, yun nga, pag they're very picky, Yeah.
ako, ina-advise ko sa mga clients ko, we just mix siguro konti, a little of the wet into the dry para to give it more flavor, para mas kainin nila yung food. And then yun nga, yung moisture content niya, it helps. Kasi there are, lalo na sa cat, very, very important sa kanila na umiinom ng tubig. Marami sa kanila na hindi talaga mahilig uminom ng tubig. Yeah. Kaya ang taas ng incidence ng mga urinary problems sa kanila. Yeah. Yun. Kaya mas maganda na merong wet kahit papano. Minsan nakwento ng one of our doctors din na ang nature talaga ng mga animals is to hunt, especially cats. Like for example, in the wild, they hunt yung mga prey, like yung mga rats, Yes. ganyan. And most of it composes of water. Yeah, moist na kasi. Moist na agad-agad. So siguro yun din, parang wet food, it's really very beneficial for our pets to give them kasi it's hydrating and palatable at the same time. Yes. Tsaka trivia lang, when I was studying back, nireview ko yung kasi di ba nga, when I started doing the live and all, ang daming doc UTI, doc pusa, ganyan-ganyan. So I had to study back. Yeah. And then I've learned that cats' ancestors, Yeah. yung evolutionary pathway nila are desert dwellers. So most of them, when they eat, yun nga, moist na talaga. They're not really because cats are obligate carnivores. No, kaya nga minsan ang daming diabetic patient, yung kanin ng kanin, di ba? Rice ng rice. Pag mataas yung grain and all, nagda-diabetes. Kasi nga they are obligate carnivores. So you have to give them meat. And most of the meats are moist. Yeah. So, di ba, hindi na, mas maganda talaga kung pusa, mag-wet food ka. I mean, dry food is there, but if you have a choice, kung kaya mo, if you have the means, mag-wet food ka na lang. Yeah. Iwas pa sa sakit ng problema yun. May standard ba, Doc, kapag when it comes to choosing mga wet food naman? Like, this one's healthy, this one's not. Standard. Ang standard ko kasi, basta bumasa kay bai, sige go. Oh. If you pass the bai or the AFCO standards, go. Parang trial and error. Kasi we've observed, I mean, there's a lot of dog Choices. food and cat food out in the market. Parang every month yata or every week may pupunta, bago. may magbi-visit May sa'yo, lumalabas. may lumalabas na True. bago. And it's, lalo na, ang labanan dyan is actually the price. Yeah. Pero there will be people na syempre pipiliin nila kasi mas mura. But then when you look at it, hindi siya nutritionally beneficial Yeah. for your pet. And Yeah. I think each pet has their specific needs. Kahit na 10 yung, let's say, 10 yung pusa mo, merong isa doon, hiyang siya with this one, Yes. hindi siya hiyang dito, merong ganun eh. So you have to be very discerning din. Remember nung nag-live tayo, di ba? Nung may nagtanong kasi doktora, ano yung mas maganda? Which dog food or cat food is better? Yeah. My answer is always a template. Walang better na food. Wala. Hiyangan kasi siya. This dog food brand or this cat food brand may be good to your cat, but it's not good for my cat. Yeah. Then my cat food might be good for my cat, but not with your cat. Cat, true. Yes. Sometimes, di ba meron tayong adverse reaction? Yung palagi na lang sinasabi nila na may food allergy tsaka may adverse reaction. Nagsuka lang si ay, ayoko dyan. Pero, so sasabihin niya na sa lahat, ayoko niyan. Kasi nagsuka yung pusa ko dyan, kaya wag na kayo. Oo. Ganon. So, medyo siya. Parang nagiging tamad ka. Kasi parang, instead of, yun nga, choosing one for, knowing It's what gonna take is it a while, better no? for your pet, yun nga, if you have 10, you have to know kung ano yung... Ano yung isa-isa? It's gonna take a while, doktora, no? Swerte mo kung isa lang ang bibilihin mo, tapos lahat Lahat sa'yo. sila, okay. Oo. It's really gonna take a while for you to find yung ano yung hiyang dun sa alaga mo. Minsan na-mention ni Doc Chris yung about sa hiyangan and kung ano yung needs nila. Now we'll talk about naman po yung diet-specific needs. Recently, we launched yung mga hair and skin, urinary, and hairball. What are your thoughts about it? Well, for cats, very specific, very beneficial, like hairball na lang eh. Common misconception, syempre we have short hair, we have long hair, but we do have
you'd think na hairball would be very specific to long-haired lang. Mm-mm. But we have seen domestic na cats natin, as in the puspins, Yeah. nagka-cough out sila ng hairballs. So, Yeah. ibig sabihin, kasi nag-groom sila eh. That's normal for them. Yeah. And they won't be when they groom, syempre, sumasama yung hair. So, it doesn't mean na hindi sila pwedeng mag-suffer from hairballs. But then, yun nga, since they're cats, they're more prone to urinary issues, and then when it does happen, you'll have to switch. Kasi ano yan order of importance yan eh. Mas importante ba yung hairball mo kaysa sa urinary mo? Syempre unahin mo yung urinary. Urinary, yes. And then deal with the hairball with something else. Pwede mong gawin yun. Very important yan. Kasi yun nga, you need to know specifically what your pet needs. Kaya you have to be in tune with them. As a pet owner kasi hindi naman, like kami as vets, sa dami ng nakikita namin, hindi namin kayang i-memorize lahat yan. Maybe yung mga details, yes, we kaya namin. Pero for me, sa nakikita ko sa mga clients ko, I'm very, very happy with clients if they are very in tune to their pets. Yes, Yung yes. sobrang kabisado Oo. nila, ang galing nila. Yeah. Sila pa yung magsasabi sa iyo na there's something wrong. Pag tinignan mo, Walang wala problema. naman. Oh. Nagbago yung behavior. Yeah. Nangyayari yun na Yeah. parang sabi nila, there's something wrong. Go what? He looks fine. Yeah. Let's do testing. Pag test mo, uy, may problema pala. Ang galing. Yeah. Kaya it Ang has swerte, to be- swerte natin kapag iganon yung mga... Yes. Swerte namin pag ganon yung mga fur For parent na parang... parents. Yeah. Pero kasi, Meron. say Not for everyone. example, Not everyone. urinary. I'll take the case of a urinary Yeah. problem. Yeah. Dok, okay siya eh. Malikot. Yeah. Masigla. Sabi ko, ano pong masigla? Ano pong masigla? Definition. parang, Dok, okay pa siya kanina. Talong pa ng talong. Ganyan. Nakatingin pa sa akin, nagalambing pa. Tapos shoot tayo na miss, nasa cat litter na pala, mga 3 days. Ganun. Alam mo yung, tapos mama nagsusuka po. Nagsuka po yan, ngayon lang. Yeah. Tapos pagkapa mo nung chan, Ang Yeah. laki. nagkabola na. Yeah. So, swerte namin kapag meron kaming client na, Yes. Dok, pabalik-balik siya dun sa litter box niya. Tapos maliit pa lang yung pantog. Hindi pa siya dugo and all. Swerte. Swerte kami kapag ganun. Pero kapag yung may inabot ka talaga ng malas, we've been having cases like 3 urinary cases in a day recently. Grabe. Tapos yung confinement namin, wala na kaming mapaglagyan ng surgery kasi puro umiihi ng pusa ang meron Yeah. kami. Ang lala. Mas mahirap pag marami sila. Mm-mm. Like, yun nga, you have, let's say, Multiple cats, yung 10. Yes. sobrang dami, tapos sabihin mo, sino yung umihi ng may dugo? True. Hahanapin pa. Kahit dogs Yeah. may sumuka, sino? Yeah. Diba? So, ang crucial talaga ng pag-aalaga din talaga, no? Oo. Dogs. Kasi, kapag you need to memorize each one of them, And kapag nagbago yung behavior, you need to really monitor that. So, minsan maganda rin na maging praning, at the same time, minsan maganda rin talaga na dalhin sila agad-agad sa vet kapag may onting naramdaman pa lang. Maganda if you have a good relationship with your vet also. Yeah. Na Yes. yung hindi ka mahihiyang magsabi sa kanya. Yes. Or kung mahihiya ka man, yung pag nagsabi siya sa'yo, very sheepish, yung parang, sorry doc, gaganon sila. They recognize yung mga mistakes nila. And then, syempre sa part naman namin, syempre we won't make you feel bad. Yeah. O na ganun-ganun na lang. Kasi we are appreciative naman na Kapag at least nagsasabi sinabi ng mo. totoo. True. Paano pag di nagsasabi ng totoo, Yun, doktora? ang problema. Ay, tumataas ang kilig ko dyan sa clinic. Naalala ko last time, doktora, meron isa kong client na sumusuka, typical parvo case. Mm. Maswerte pa nagsasabi ng totoo. Tapos, sabi niya, Dok, kanina lang yan. Anong ginawa mo? Wala po, Dok. Dinala ko agad dito. Pero kita ko yung kamay naninilaw. Sabi ko, ano yan? Yeah. Ano yan? Yeah. Sabi nung kasamang bata, nagaganon ka ng luya eh. Turmeric. Yung turmeric, ginaganon. Oh. Kaya swerte kayo. Swerte kayo. Kasi, makikita mo sa if they're lying through their teeth. Yes. Nakakainis. Nakakainis na po. May nangyari nga sa amin pinag-groom.
So, tinatanong ng mga groomers ko, vaccinated na ba? Kasi, medyo puppy, pero In between ages. medyo malaking puppy na siya. Mm-mm. Tinanong ng groomers ko, vaccinated na ba ito? Tapos sabi niya, hindi pa, pero masigla naman siya. Sabi ng mga groomers ko, they didn't want. Yeah. Kasi may ruling kami. Yeah. Mm-mm. And then, mapilit siya. Tapos sinabihan siya ng groomers na parang, hindi, sige akong bahala kung may mangyari. After the grooming, nag-groom. Mm-mm. After a groom, dinala sa clinic for vaccination. Same thing, tinanong ng vet, okay ba siya? Ganyan, okay yan. Binakunahan. Mhm. The next day, bumalik, Mm. matamlay na. Ako na yung kaharap. Kasi ako yung kilala niya. And then ako na yung gusto niyang kausapin. Pagkatingin ko, check kami, parvo. Mm-mm. Nagagalit siya ngayon. Sa grooming daw? No, nagalit siya dun sa vet ko. Kasi tinurukan mo. Yeah. Ako ba ang nagsabi na Ikaw ang nagsabi sa akin na okay Actually, siya. ang dami pong ganyan mga cases na parang ang dami ng mga signs na pinapakita ng fur baby nila and then they get to try something and then they blame that case na nangyari lang I sa mean, kanila na bago lang nangyari. Sometimes they hide it kasi. Yeah. Oo, and well, ang nakikita, personally, what I see on those kind of cases, Yeah. dalawa. It's either they hide it or they're looking for someone to blame. Yeah. Period. Kasi it always feels better if something bad happened and you have something or someone to blame. Yeah. And it's not just only because of the pets, ha. Kahit sa simpleng buhay natin, it always feels better if you have something or someone to blame. Yeah. Say for example, ano na nga siya, there has been some pages na ginagawa na siyang sindikato. Na parang, oo. When I was practicing in Caloocan, Yeah. ang daming ganon, na parang papagroom, kasi alam na nila matamlay. Ipapagroom, tapos pag tuluyang tumamlay, sisisihin doon para gamutin ng libre. Oh. Yes. Doc, meron ni Wala ka, kami hindi ka ganyan nabigyan Bago yan? lang sa akin. Ay! different naman yan. Ay, Tama yung welcome to sindikato. Caloocan. Eme lang! Eme lang! Welcome to Eme! Pepod as well. Ganito, Doc. Meron kami Eme! sindikato. Ito. May nangyari rin sa amin ng Doc. Gusto mo pangalanan ko? Eme lang! Eme! Sa amin naman yung pagkain naman. So, yung fur baby daw niya, masigla, ganito. Tapos pinakain niya ng ganito ngayon sa Pet Mara, ng pet food. Same ang nangyari. Nagkaroon ng sakit, namatay daw, kesyo, ganyan. Tapos ang ginagawa namin, nung in-stock namin lahat mga mga dummy accounts, ganyan. Tapos ang dami na, and then they're just really asking for the payment, etc. mga ganon. So really, ginagawa na siyang sindikato ngayon. Negosyo na nga ang pagre-rescue eh. Not everyone, ha? Not everyone. Yes, not Pero kilala ko kayo. Eme! No, Uy! True. Pero, speaking of Yeah. of rescuing and all, gusto ko lang mag-shoutout sa Cats of Araneta. They're very good. They're very good rescuers. No. Shoutout kay Ma'am Lucci. Although minsan may pagkatigas ng ulo, Yeah. kasi ang hilig bumili ng gamot kasi yun daw ang ginamot niya sa iba. Pag sa akin siya nakakarating, hindi siya nakakakuha basta-basta. Kasi nga, azithromycin can really cause kidney problem at yun ang palagi niyang kinukuha. Kasi nga, it's been, yun ang binibigyan na for cat flu. Feeling ko nagpunta yung isang client ko sa'yo. Sino? Sinungitan ko ba? Kung sinungitan ko, baka ako yun. Kasi dinalhan niya kami ng azithromycin. Hindi ko Kasi alam daw? kung saan mo nakuha yan. Sabi niya, it was recommended to us. Gumanon siya. Ay, Pero may hindi. dala-dala Hindi ako hindi nakakakuha. Minsan marami na akong nakakaaway. May MD nga, inaway ko eh. Kasi gusto niyang kumuha ng azithromycin. Because their cat is having like the sipon, Yeah. the muta, the ubo, and their wonder drug is azithromycin. Buti nga, hindi pa nanosilver. Nanosilver, baka pinukol ko pa yun. Nay. Diba? So yun, azithromycin ang gusto nilang palagi. Because it's been, ang dali kasi ibigay once a day. Tapos ilang araw lang. Diba? Yun. Sa injectable favorite nila sa Convenia. Si Convenia. May parba, anong case? Convenia. Hindi po pwede. Yung kasi yung ginamit. Sige, pirma ka muna ng waiver te. Pirma siyang waiver. Hindi ko Convenia. makainom Kinabukasan, Yeah. deads. Nagtain ng dugo. Kasi diba it has some bleeding tendencies sa pupo pag What are your advice for parents para maiwasan natin yung mga ganun po? Yung mga tigas ulo, hindi nagre-reveal ng mga ganitong information that they Kasi need to if you were, disclose. it will really help us, Yeah. vets, if you tell us the truth.
there were times, Doc, have you done this kind of consultation na parang may isang, hindi siya rescuer, it's a, parang marami na lang tali siya. Mayaman siya, marami siyang pera pambayad. Test and all, sige, go ka lang. Pero hindi natatapos yung cycle ng sipon, ng aso at pusa sa bahay. I offered the home service check. Pupunta ako sa bahay nyo. Para makita mo. Kasi I remember, I watched House MD, yung series na House MD, na pag may mga sakit na hindi siya magamot, pinupuntahan niya sa bahay. Para makita Oo. Ay po, lahat ng, may diffuser. Lahat diffuser, bamboo. Ano nga yung, Shangri-La. Ang bango ng bahay. Yeah. Tapos nung nagsitirisin ako sa lahat, tapos. Kaya pala. Yun yung problema. Bawal po kayo mag-diffuser. Wag na po. Kasi hindi natapos eh. It's ang dami ko nang sinubukan. Lahat na ng test ginawa ko. PCR, nagpa-PCR na ako sa mga aso niya. Wala talaga. Wala akong makita. But it never stops. Paulit-ulit. So, it really would help us, di ba, Doktor, if you tell us the truth. Yeah. If we ask you something, paborito kong linya to, do not deny the symptoms. Yeah. Do not deny the symptoms. Kasi di ba tayo, nung bata ako, kung hindi ako mamamatay, hindi ako makakapunta ng ospital eh. Di ba? Well, yes. Kung mapapansin, hindi ko alam kung it's hindi naman sa nang age, age discrimination. Pero napapansin ko, the more na mas matanda yung client, the more na ayaw ng test, the more na ayaw magsabi ng totoo, the more na gamot na lang. Yeah. Ako yon. Sa experience ko yon. I'm not sure if It's the same with others. Sa akin, yun nga. I think it's more of relationship. If how honest they can be. Yeah. Kasi lalo na kapag kami na yung nagpalaki doon sa pet Yes, nila, oo. o kaya kahit na inadapt pa nila yan, basta kami yung nauna, meron na kasi kaming bond ni client na lahat kaya niyang sabihin sa akin. And yun nga, if Hindi mo siyang salita sa ibang doktor. Di ba? May ganon? Oo. Meron ayaw niyang, kunwari, dalawa tayo nandun, pero client mo siya. Pag akong kumausap, ayaw. Aantayin niya talaga. Antayin It niya happens, siya. It happens. Yes. It happens. Oh, Kasi understandable siya eh. Ganun talaga eh. Would you want your pet na parang hairdresser, may pinipili Oo. ka kung Or sino yung makeup gusto artist, mo. hindi mo Yes. pwedeng hawakan tong face ko. ang linya. Hiyang. True. Ang linya nila is kabisado niya na, which is logical. Yes. Di ba? Logical. Kasi kabisado mo na eh. So as a fur parent, I also need to build my relationship with my vet as well. And the other way around. Yeah. Di ba? Hindi naman porket namumuksa ako, hindi ako sa kanila. It's just that there are some strategies that we do with different clients para makapag-build ng relationship. Yeah. Kasi ang importante siya eh. Importante siya para makuha mo yung history, makuha mo yung trust para gawin tong test na to. Diba? Ang gusto mo yung nasa speed dial ka nila. Na hindi sila mag-experiment. But there's something wrong, they think there's something wrong. Hindi yung ikaw yung una nilang tatawagan. Yeah. Kung hindi ka nila makontak, let's say, like with me, you have to go through the secretary. Merong ganon. Pero at least, pati si secretary ko, may relationship with them. Yes. Na parang, Kilala. sige ma'am, sandali, sasabihin ko kay Doc. I'll Ganon give you the sila. prior. Oo. Ganon. Mahalaga siya. It's very important. Very important siya. Kasi, add ko lang, no, kasi may maganda kang relationship dun sa doon sa client mo. Not only makakatulong dun sa history, but it's also important na pag tinawagan ka, minsan nagbibigay, hindi ko gusto, pero hinahanap ako sa social media. Yeah. Hahanapin ka. Yeah. Kasi for example, hindi ka talaga available, doktora, punta ka kay Doc ganito, kausapin ko na lang siya. O, pwede. Yeah. Kasi especially sa clinic namin, marami kami sa clinic. And again, it's very, very normal na may mga kliyenteng ayaw papahawak sa iba. There are also clients na ayaw papahawak sa akin. Kasi nga, isa yung doktor nila. Pero if you tell them na, kasi I-endorse mo. wala ako eh. Nasa bakasyon ako. O kaya healing ako. Healing ako. Nangyari yun, 2 weeks ako pumasok, died. Yeah. So, sabi ko, kay ganito. Yes. Kahit wala ako sinabi. Yeah. Kasi tiwala ako dun eh. I've been with that doctor for so long. Yeah. Alam kong kaya niya. Yes. 'Di ba?
may peace of mind ka din na pag in-endorse mo, kahit ayaw sa kanya, pupunta. Ako ang ginagawa ko, if I'm not available, sinasabi ko sa kanila, like, let's say, nasa out of town ako or something, sasabihin ko sa kanila, sige, dalhin mo, look for doc ganito, don't worry, we will be in coordination. And that gives them the assurance. And then, yung pinag-referan mo naman, or yung in-endorse mo na doctor na mag-handle, will actually deal, hindi siya basta-basta magde-decide. Kasi, the vet recognizes na mas alam mo yung case, and then, parang china-channel mo lang sa kanya yung trust ni client. And very, it works very It good. works very good. Oo, gumagana siya. Nakakapagpahinga kami. Nakakapagbakasyon. Although hindi siya pulido ha, kasi minsan may mangyayari talaga na nag-endorse ka, nag-refer ka, pero hindi talaga type eh. Wala tayong magagawa doon. Pero syempre on our part, hindi, sige, kami bahala. We'll still be in control. Kasi again, there are clients na parang may mga clients na yung dog or yung cat yung baby nila, talagang ayaw papahawak. Marami. Diba? Marami. True. Oo. So, yun yung so pag iba yung humawak, or pag halimbawa, minsan di ako nakapagpahinga ng yung rest day. What is rest day nga? What is rest day? Kasi tatawag yung clinic. Ayoko pa naman tinatawagan ako pag rest day ko. So, sabi ko lang, chat ko na, okay, ito po yung sinabi ni Doc Rob. So, naniniwala naman yung client. Which is, may pag-endorsean ka eh. Yung doktor na lang kakausapin mo, hindi na yung kliyente, may nagtatanong. Oo. Kasi you have the same level of understanding na rin sa case eh. O Doc, alam mo na? Ayaw mo na? Okay, go. Noon. It's very important yung ganun kasi ng relationship sa client. Yes. Now, moving forward po tayo. Of course, na-mention nyo, Doc Chris, na ang daming na mga lumalabas na mga pet food halos everyday, ganyan. So, ang daming mga fur parent na nakaka-discover ng bagong food. So, they're very excited na ipakain sa kanila yung pagkain that they get to discover online or recommendation, whatever, na nakita nila anywhere. For you, ano naman po yung importance ng transition naman, proper transition ng food? Oh, we always recommend slow transition. Yeah. Kasi madami sa kanila, yung binigla mo, Yeah. most likely, magda-diarrhea. Yeah. Yun yung common. So, we do recommend, I recommend slow transition. Yeah. Mga 1 week Yeah. na magsa-slow transition sila from the old to the new. In 1 week, kaya naman i-transition yun eh. 1 week ka rin, doktora? 1 week ka rin. 2 days. 2 2 to 1? Yeah. 2 days na 75% old, 25 of the new, then 2 days of half-half, 2 days of 25 75. old, Mm-mm. 75 of the new, Yeah. para pagdating mo ng day 7, Yun na. 100% new Yes, ka na. parehas tayo yung 2-2-2-1. I think meron kayo nun sa Meron din packaging. sa packaging, yeah. Oo. That's one of the things that I have highlighted before when I did one video. Kasi meron siyang instructions Yep. on how to Ah, transition. nag-transition. Oo, meron sila. Properly Yung packaging transition, nila, meron silang instructions on Kasi how to kahit do na that. may mga nakalagay po dito mga how to transition properly, may mga fur parents pa rin na biglaan binibigay. Therefore, nagkakaroon sila ng mga diarrhea, ng Yes. stomach upset. So at least maganda rin po na ma-address lang natin dito for the sake ng mga fur parents na excited na magpakain ng bagong food. Meron din naman na ibang pets na I think pailan-ilan na kahit magpalit ka kagad, Okay lang. parang baliwala. Yeah. Meron pa rin. Meron talaga. Meron Pero ganun. it's just that we do that. We always advise it. Para at least walang problema. Saves you the hassle na may mangyari. Oo, saves you the gastos, Yeah. additional gastos. Yeah. No? Now, Doc, ano naman po yung thought ninyo when it comes to giving yung mga pet food formulated rather than giving yung mga homemade food and yung mga human food po? Human food. Yeah. For me, human food, no. Mhm. Kasi magkaiba tayo ng needs eh. Iba yung kinakain, iba yung formulation natin Yeah. sa kanila. Whether it's a dog, it's a cat. I think there's in the market yung mga talagang fino-formulate nila, yung fresh foods Yeah. na fino-formulate nila specific. I have no
I won't judge yung mga ganon. I actually recommend home cook, meaning pinag-aralan na ito yung pwede mo, ganito lang karami ang pwede mong ibigay. Ganito, let's say this much protein or this much hindi naman protein. Ang nire-recommend ko kasi kung gaano karami eksakto yung meat or yung veggies or whatever. Naka-formulate siya ng ganun. So, pero you don't prepare it like a human. Kasi mamaya sabihin mo, yung iba, ano pinakain mo? Adobo. Kanin ulam. Sinigang. Ay, favorite niya yung sinigang. Yung mga ganun. Yeah. Sige. Pero di ba, Doc, crucial din yun kapag ka, like yung mga home cook. Kasi hindi ko alam yung tamang portion ng protein. Yeah, portioning. That's what I'm about. Portioning, That's what I'm about to say. I would also want sana na home prep. Kasi iba si table food, Yeah. Yes. iba si human food, Yeah. iba si home prep, Yeah. Yes. and iba si formulated. Yeah. No? Maganda kasi na, lagyan mo na animation ha. Ganon. Yeah, go. Ganon. Pag walang animation to, sinasabi ko sa'yo. Nako. Ayun, so again, iba kasi siya. Kasi pag tinatanong namin, doktora, sa clinic, anong kinakain? Table food po. Pero pag tinanong mo, hindi naman table food. Pinakulo ang, boiled meat, boiled veggies. This is table food. Definition. Oo. You have to, kasi it's important that you define it to the client. Iba si table food. Pag sinabi mo table food, it's what humans eat on the table. Yeah. Kanin, ulam, yung luto mo, may sarsa and all. Pag sinabi mo home prep, kuya nag-prepare. Pinukulo mo yung manok, tinimbang mo, pinalagyan mo ng... Yun ang Yo. home prep. So it's very important yung portion. Yeah. Kasi, parang sa tao lang, yung nagda-diet, Yes. no, pag nagda-diet ka, kailangan kasi in animal nutrition, again, kaya, hey Doc Pierce, hi po Doc Elma, ayan, may mga formulation kaming ginagawa, nagko-compute pa kami. And you can actually ask that to your vet. Yes. Pwede namin siyang gawin for you. And hindi na kami magko-compute ulit. There is a tool that we use, ilang gramo ng protein, ilang gramo ng carbs, ilang gramo ng fats. We do that sa clinic. Naniningil lang ako ng extra kasi ang hirap nun, ano? Yeah. Siyempre, hindi naman siya usually ginagawa ng doktor eh. Kaya nga kami nag-vet kasi Oo. mahina kami sa math. hindi siya usually ginagawa ng vet. But now, Yeah. ginagawa ko na siya, lalo kapag geriatric. Yeah. Yes, Kapag very nagpapapayat, important. Yeah. yung mga Shih Tzu, pug na mataba, na may heart disease, Yeah. nagtatanong, Dok, gano'ng kadami? Dok, pwede ba to? Pwede ba to? Yeah. I pause. Sige, gagawang kita. May singil to. Isingilin kita. Mahirap, no? Magpo-portion ka. Para ka nagbayad ng dietitian pag nag-gym ka. Yes. Yeah. oo. Para ka nagbayad ng dietitian. So, you have to portion it. Yeah. Anong meat, i-consider mo saan allergic ang aso mo. True. Isa pa yun. Ang dami mo i-consider. Tapos gusto nyo libre? Eme lang. So, ipo-portion mo siya. Yeah. So, para ka na rin nag-formulate. Yeah. Para ka na rin nag-formulate. Kasi ilang gramo ng karne, ilang gramo ng carbs. Yeah. Especially sa cats, ang carbs dapat very, very minimal. Yeah. Kaya lang puro protein. Kaya nga maraming may cats na may CKD. Kasi, eto yun ha. Ano po ito, this is not to somehow give you some fear or takot sa pagbibigay ng karne all the time. No? Karamihan po ng CKD is not because of the formulated food. What's CKD, Doc? Chronic kidney disease or any kidney disease. Hindi siya kadalasan because of the pellets or formulated. Most cases ngayon is because yung sa mga home prep, tapos Yeah. puro kayo chicken kasi chicken yung gusto niya, atay yung gusto niya. Tapos ang damakmak na karne, puro protein siya all her life. Yeah. And excessive protein, tapos hindi naman No process. na-exceed yung protein requirement ng pusa. Exceeding. Nagkakaroon ng proteinuria and all. Yeah. Ayun, CKD. Tapos, sisisihin, magpalit ng cat food brand for 1 week, ang sinisi, yung cat Yung food. cat food na pinalit. Which is, medyo, kagagahan kasi. Pero, ewan ko. Period. Like, again, it will always feel better if you have something to blame. Yeah, true. So, usually, doktora, pag tinatanong ko yung cases, ang CKD, anong kinakain? Nag-home prep po ako kasi ayoko ng puro anti-cancer. Shoutout dun sa isang TikTok user, yung lahat na lang tinakot sa cat. Alam mo ba yun? Aware ka ron sa isang TikTok user na pumunta ng isang pet shop, nag-video, lahat na lang ng cat, delikado para sa kanya. True. Oh. Ay, nakakaganto to. Ayoko ng ayoko ng, 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 ayoko ng,
Anong ilalagay natin doon? Dapat ganito yung meat, dapat ganito yung meat. Ganun. Bakit hindi ka nag-vet? Ba't hindi ko gumawa para mas maganda? Lahat na lang sa kanya bawal. So, ano kinakain na? Hindi ko alam kung nakain ng pusa niya. Pero, lahat na lang talaga. Pati yung SM bonus na inamats niya. SM bonus na brand. Yeah. Ayoko nito, basura to. May nagsabi pa kay, I remember that, meron siyang binansagang brand na junk food brand. Oh. Okay. Meron siyang binansagan na junk food brand. And it's already established, ha? Yeah. It's already an established brand. I understand the frustration. I understand yung sentiments niya. Pero kasi again, babalik tayo dun eh. Kumakain ako ng manok pero hindi pwede sa'yo. Ibig sabihin ba masama ang manok? 'Di ba? Pati yung chicken meal, beef meal, inamats niya na eh. Lahat. Hindi ko naman, ano ba kain ko sa aso ko? True. Ako yung vet, parang nagduda ako sa pinag-aralan ko. And that's why we're doing this kind of podcast talaga, para ma-address po natin yung mga ganon. Ang hirap kasi, mas mabilis pong paniwalaan kasi yung mga sinasabi nilang mga negativity like And that. magulat ka, doktora. Mas maraming naniniwala. True. Kilala ko kayo, ha? Kasi nasa Para- social True. Kilala ko kayo, ha? And Napadala that's kayo why ng maleta. we're doing this kind of initiative talaga, like we're partnering with lots of veterinarians para po ma-adjust yung mga ganon. Kasi ang daming mga fur parents lang na naniniwala lang ng basta-basta. Honestly, it's gonna be a very, very long way. Yeah, it's gonna be a very, very, Oo. very long way. Kasi ayaw nila ng ayaw nila ng factual, ayaw nila ng evidence na ito siya. Mas gusto nila, ewan ko, is it really because conspiracy theories are more appealing? S&P 500 The nga, di ba? drama. Diyos ko. SMP. S&P 500 nga, ginawa ng wonder drug. Isang tableta, ginawang manok yung aso. Dahil. Pag nagtatanong sila sa live ko, doktora, okay po bang S&P 500? Oo, kung tumitila ako yung aso mo. Do you give S&P 500? Sobrang, Di ba? no. Oo. Sobrang old school na yon. Kasi it works daw. Sa tagal ko nagpa-practice, parang nagsimula pa lang ako, meron na yan. Tsaka egg yolk, Problema na turmeric. siya. Diyos ko. Pinakain ng hilaw na manok hilaw na itlog yung di ba? It's Yeah. always the unconventional ones Yeah. na popular kasi mura. We understand that. Kung pwede nga lang gawing libre, ginawa na nating libre. It's just that hindi talaga hindi kaya. Swerte mo kung gumana. May mga gumagana nga daw, meron nga daw. Yan po ang nakapagpagaling sa aso ko. Yeah. Maraming ganyan. May isa pa akong nakita. Nag-nano silver. So nagpa-check up daw siya, nag-nano silver. Nung sa comment, ang isa sa description niya, pinainom ko nung nagpunta ako sa vet ganyan. Pero sinabayan niya ng nano silver. Ang pinasalamatan niya nano silver, hindi yung gamot. Gigigil ako. Di ba? Bakit? Ang daming ganyan, Maraming doktora. ganon. Yung sabihin nga nila na, ito lang pala kailangan ko ibigay, gagaling na siya eh. Maraming ganon. Kaya nga yung sinasabi ko na, hiyang-hiyang. Well, kahit naman sa food, hiyang. Hiyangan, oo. Iyangan, true. Mm. Kaya nga pag nagtatanong always, mas maganda kasi evidence-based. Kasi, let's take into account that doctors are working because of science. Yeah. Evidence-based kaming gumamot. Hindi kami naggagamot na, yung pasyente kong ito, gumaling sa gamot na to, gagawin ko sa'yo. Yeah. Payag ka ba pag nagpa-check up ka sa doktor, may sakit ka sa puso, ay, gumana yung paracetamol sa sakit ng puso nito. Because of hearsay? Lahat kayo, paracetamol. Oy, shoutout sa elementary school ko dati, ganun sila. Lahat ng sakit, paracetamol. Gumagaling. Diba? It does not work like one size fit all. Yeah. Food and medicine is not one size fit all. True. Yes. Hindi That's siya why ganun. kailangan ng expertise ninyo. Hindi pwedeng, ayoko nito, ayoko nung, yung, ganito, parang pa ako isa. Alin siya? Magde-demo ko sa'yo, doktor, para matuwa ka. Magde-demo ko sa'yo. Saka ganyan siya. So, itong cat food na to, may ganito siya, ayoko nito. Gumaganon siya. Oo, naakala mo ba yung With full master's... conviction. Oo, naakala mo ba ang animal nutrition ay 2 hours course? Oo. Naloko ka sa kanya, mamaya tama Kasi mo. matagal na siyang breeder. Ano naman ngayon? Wala nga, pakikong breeder siya.
Meron pang, may ganyan doktor, matagal na ako Meron. nag-aaso. Mas matagal na ako nag-aaso. Minsan nagpantigin-tang ako, doktor, Yeah. hindi ko napigilan. Parang ang gusto ko kasi, i-confine yung aso. Kasi, parvo. Marunong daw siya mag-ganon. Nurse daw siya. Wala akong pake. Ginunong ko sa kanya. Magpantigin-tang. Wala akong pake. Gusto mo ba kami magturok ng gamot sa inyo pag nasa ospital kayo? Di ba hindi? Kasi parang mamamatay niya yung aso niya. Ay, yung gano'n na, Yeah. siya daw sa bahay. Hindi niya lang sabihin budget. Kung sinabi niyang budget, sige, gagawa natin ng paraan. Pero yung sasabihin mo kung nurse ka, kasi kaya ikaw na lang, parang out of... Ay, nangyari na sa akin yun. Nurse na, sinabi naman niya na nagtitipid siya. Gusto niyang iuwi. Kasi parva din. Oo. Nakaswero. Tapos sabi niya, pwede ba daw na iuwi niya na lang. Anyway, nurse naman siya. Sabi ko sa kanya, depende sa inyo. Kung gusto niyo ako maggamot ng anak niyo, pwede rin. Kasi you can always tell us na wala kayong pera. We'll do something about that. Pero yung sabi mong dahil nurse ka, ay, teka lang. Nirerespeto namin yung profession nyo eh. So, hindi po pwedeng sasabihin nyo, ano ngayon? Ano ngayon kung nurse ka? Ano ngayon kung MD ka? Diba? Hindi naman namin sinasabing, ay, ako na lang po maglalagay dito. Hindi na ako magbabayad ng nurse sa ospital kasi kaya ko naman, veterinaryo naman ako. You don't see us do that. Yeah. Meron pa nga ako nakita nila nagsaswero ako. Hindi ako aware na may medical background. I forgot it kung nurse or doctor. Habang nagsaswero ako, sabi sa akin, ganyan lang pala magswero. Isip-isip ko, ikaw, kaya mo? Ang liit nito. Marami siyang ganon. Na they look at the veterinary profession as something that's easy. That's something that they can also do because they can do it with people. Yeah. Yeah. And that is one of the misconceptions. Ang dami that we na. want to... Sige nga, suruho mo nga yung aso mo sa bahay. Putya, tatlong tao nga gamit ko pag nagsiswero ng isang aso eh. Mas maliit, mas nakakatakot. True. Chihuahua, try mo mag-swero yung chihuahua. Ewan ko na lang talaga. Diba? So, ayun. Yun yung importance. And going back to yung animal nutrition na ganyan. Yeah. Hindi porket, babalikan kita yung sa TikTok na naman. Inamats ko na naman siya. Kasi nga, nakaka siya, it's not degrading, it's disappointing. Because kawawa naman yung food brand. Kawawa yung ibang tao na okay naman yung pusa or aso nila dun sa brand na yon. And then nakita yon. Yeah. Iisipin na wala, napapalit na naman siya, hahanap na naman. Exactly. Hindi siya okay. It will never be okay to do something like that. Yeah. Maintindihan ko yung review. If you Yeah. review the product, and then you have evidences for that. Pero hindi ayoko nito. Kasi ganito, ganyan. And junk food brand, bakit? Yeah. Kasi ang masama, nasa social media siya. Oo. Sana like, kunwari, if there's a product that I don't like, and it's in my clinic, I will tell the client. Yeah. Pero hindi yung broadcast ko na, ayoko nito. True. Kasi syempre, like parang tayo rin lang yan eh. Gusto mo ba na sinisiraan ka in public? True. Kung hindi registered, kaya kita ulit. Amen. Oo, kasi di ba? Yung kinuwento ko sa'yo kanina. Yun na po yung agad-agad if it's not registered, yun na yung agad-agad na pwedeng panghawakan na parang Kasi okay. ang hirap, wala kang babalikan. Oo. Kasi, True. yeah, if something happens. Wala ang lakas-lakas yung i-hold accountable yung mga doktor pero naniniwala kayo sa Nano Silver tsaka sa S&P 500. Registered naman daw si SMP. Kung tumitila ako nga ang aso. Diba? As, meron pa, alam mo nakakaloka yun. Parang nagtataka sila bakit bansot yung aso after S&P 500. Nagtataka ka pa? Bakit daw hindi lumalaki? Alam mo yun, parang may mga times na gano'n. Yeah. Nababansot. Malamang. Moving forward naman, Doc, what are your suggestions naman when it comes sa mga picky eater naman? Do you recommend yung mga appetite booster din? And Hindi. what is something that they need to be cautious of din sa mga pagbibigay ng ganon? Hindi ako agad-agad naniniwala sa picky eater. Yeah. Do not always assume that picky eater is always behavior. Yeah. Kasi delikado siya if you do it that way. Mm-hmm. Sobrang dami ko nang na-experience in a very short time. Picky eater daw. Yeah. And then, nakikita ko sa mga comments nila, parang magti-TikTok post. Picky eater, anong bibigay? So, ang dami nang sinuggest, ang dami nang sinubukan. May sakit pala yung aso. Mm-hmm.
So what I always tell to my clients is that bago mo i-assume na picky eater yung aso mo, pa-check mo muna. Kasi baka hindi picky eater, something's wrong na pala. Yeah. Tapos sabihin mo bigla, Doc, 5 days na itong hindi kumakain yung aso ko. Bakit nasa TikTok ka pa? Diba? Before you assume that it's behavioral, check mo muna. Kasi tayo, pag hindi kumain, bibigyan mo na ibang pagkain. Yeah. Masarap. Kakainin niya talaga. Something's wrong na. Alam mo, ang daming sakit na ganyan, yung sikat na blood parasite, Yeah. ang pinakauna kasi dyan, mamimiling kumain. So akala mo, picky eater, binigyan mo ng manok, kakainin yung manok. Tapos in a very few days, mawala na ganang kumain ng manok, papakainin mo iba, kakainin ulit. Yes. Yun pala may sakit na. Dadali mo sa amin ng putla-putla na. Yeah. So, before I believe na picky eater siya, rule out mo muna natin yung ibang reason kung bakit siya hindi kumakain. And that's noted. Minsan kasalanan din Yeah. ng owner kung bakit nagiging picky. Kasi bumili siya ng, let's say, assuming, bumili siya ng isang brand of dog, brand A, kinain. O kaya nirecommend ng pinagbilhan nila, Yeah. ito yung kakainin. Tapos ayaw niyang kainin. Kasi malay mo, mainit, wala siyang ganang kumain. Ay, ayaw niyang kumain, palit. Palit. Yes. Oo. Ay, ayaw, kakain siya, okay. Tapos ayaw na naman, palit na naman. Yeah. So, kakapalit. Talaga magiging picky Magiging yan. picky eater siya. Yes. Oh. Ano yun? It's kasi dogs always have a reward system as well. Kaya nga, di ba, pag niti-train, reward system. Isa pa yan. Di ba? So, si aso, nakaamoy ng pagkain, nasa lamesa, ang lola mo binigyan, kasi naaawa daw, Naawa. binigyan, that is telling the dog na maganda yung ginawa niya kasi Yes. masarap yung kinain niya. Much masarap kumpara dun sa regular food niya. Kaya mo naman pala siyang bigyan. Bakit ko kakainin niya? Meron ko pala nito. Tatanghod lang ako dyan. Tinuruan mo siya na maging ganun. Tinuruan mo siya. Upo ako dito, magpapakyut ako, magpapaawa Yes. ako. Ay, bibigyan niya ako. Always remember So that. it becomes a habit for the dog na, alam niya Yes. na gagawin ko to. Yes, Kaya kasi- kong gawin. Kasi reward system nga siya. True. That's how you train dogs. You do reward system. Yeah. So, minsan kayo din. So, again, the picky eat, when we say, kasi honestly, I look at the picky eater term Yeah. as a way for someone to tell us na, ayoko magpa-doktor. Or ayaw ko nang bumili ng dog food or cat food. Gusto ko kung ano na lang yung kinakain namin kasi yun yung gusto niyang kainin. Kasi more often than not, yung Yeah. picky eater, again, this is based on my experience, more often than not, yung picky eater na sinasabi nila may sakit. Yeah. There's something wrong. Lalo pag puppies never do picky eating. Yeah. Hardly. Always malakas kumain ng puppy. Always yan. So pag yung 4 months, picky eater, ay may problema yan. 6 months, picky eater, may problema yan. Now you know. Noted. Kasi ano yun eh, they're very eager to eat. Yeah. They're very eager to eat puppies. Yeah. Naiintindihan ko pa yan kung 3, 5 years old. Mainit. Yeah. Di ba pag Oo. mainit, ayaw kumain Ayaw talaga. kumain. Oo. Mainit eh. Mainit eh. Ba't siya kakain? Lalong init yung katawan niya. Irritable siya. Factor din pala yung init din. Yes, kasi whenever you eat, kahit naman sa atin sa tao, Yeah. tatamarin mo kumain pag mainit. Kasi whenever you eat, iinit din yung katawan mo kasi you're metabolizing the energy. Yeah. You're processing the food. So bakit tayo, di ba? Parang tao din, na Yeah. parang pag mainit, you prefer to just drink water Yeah. instead of kumain. Yeah. Ganun siya. So again, before you say that your dog is or your cat is picky eater, Yeah. tignan mo mabuti, baka kailangan mo ay doktor, hindi bagong brand ng food. That's noted. Ang ganda nun. Yep. And Doc, ano bang vitamins pampagana kumain? Yeah, normally, gusto narinig ko din yan sa mga live Doc, nag-add na po ako ng ganito, pampagana pong kumain. Yeah. And I don't give them that pleasure of giving the medicine or the vitamins. Kasi bibili sila ng gamot. Magtatry ng iba't ibang klase ng gamot. It will take days. Magche-check out. Yung aso lupay-pay na. Vitamins pa rin yung hanap mo.
Why? Diba? And, you know what, in a year, isang taon na ba ako? In a year's time? Yeah. Yeah, in a year's time, if there's one thing that I am very proud, is that I give people a little bit of push para pumunta sa clinic. That's good. Kasi if sometimes they just need that little bit of push, dalhin mo yan. Oo. Dalhin mo siya, kasi ito na yan. Pag nagtatanong, Dok, wala pong gana, Yeah. tanong ko anong breed, ilang taon na. Then pag may sinasabi ako, ganito yung itsura, oo, dalhin mo na. Yeah. Oo. Huwag ka na magtanong dito sa TikTok. Sometimes they don't know what they're looking for. Yeah. Uso pa yung doktora, observe ko lang. Ano yung observe mo? Yes. Mm-mm. Minsan may pinuksa ako sa live. Yeah. Nagtanong siya, 5 days nang hindi ko makain. Dok, ino-observe. Ano ino-observe mo? Kinam. Ako sa kanya. Ano ino-observe mo? 5 days na. Ano ino-observe mo? At the very first place, anong alam mo sa mga symptom na i-observe mo? 5 days na eh. Anong inaantay mo? Kung kakain. I mean, sabi ko nga, minsan meron pa ako, yung wala akong gana mamuksa. Sabi ko, sige gawin mong 7 days para more chances. Kasi, again, you don't know what you're observing. Yeah. Wala ka namang ginagawa. Wala kang binibigay. Anong i-observe mo? Kung kakain siya on the 5th day? Most of the time, that's what they wait for. Kung kumain? Hindi siya kumain ngayon. Baka bukas. So, bukas 5 days na. Bukas ulit. And I think you would you would agree with me that the longer that you wait, the more expenses that you'll have on the clinic. Oh, yes. Yes. Diba? Mm-mm. Takot sila sa test. Sige, ayaw mo ng test. Gusto mo yung test at saka hospitalization. Diba? The more that you wait the longer you wait, the more na mas marami kang expenses Kasi sa marami clinic. dyan na sasabihin nila, if we had brought him in like a day, 2 days earlier, would it have been different? Yeah. Lalo na if there's, let's say, a problem with the liver, sa kidney, mga ganon. Kung yung ilang araw ba, may difference ba yun? Lalo na yung mga cases na mga anemia. Yes. Ang laki ng difference nun eh. Yes. Kasi baka, kung hindi ka sana nag-antay, hindi tayo aabot sa ganito na ito na yung kailangan naming ibigay sa kanya na nasa, Blood transfusion level ka na. brink of death ka na. Oo. Kasi syempre, pag nandun ka na, pag nasa blood transfusion ka na, ay, mas malaking problema yun kasi maghahanap pa ng dugo. Malaki ang maghahanap pa ng gastos. dugo. Imagine, a 250 ml would range from about 4,000 hanggang 10,000 pesos for a 250 ml. At wala po tayong Red Cross sa ASO na kung saan pwede ka manghingi ng dugo. Yes. At if you think that you have a dog that's weighing 25 kilos, makakatipid ka kaysa bumili ka ng bag of blood, parehas lang ang gagastusin mo. So, you always have to bring your dog on the early signs of the symptoms. Especially sa parvo, doktora, di ba? The earlier the day that you bring your dog to the clinic that is suspected for parvo, the higher the chances of survival. Always. Yeah. It's the same thing with distemper as well, Doc. I can't say. Siguro probably before even parvo happens, yung vaccination. Yeah. Importante yun. Oo. Yung, kasi common knowledge meron yung kinikwento ko na parvo, yung ginroom, tapos the next day na parvo. Yun ang tanong namin, bakit hindi mo pinabakunahan? 4 months na. Sabi nila, either wala akong time, hindi naman nagkakasakit, Or walang budget. isa pa, ano yung parvo? Oo. Meron pa, doktora. Nasa loob lang naman ng bahay. Yes, isa pa yun. Bakit? May antiviral property ba yung bahay mo? Yes. I mean, ang perfect example ko, doktora, pa dyan is the COVID-19. Yeah. Yes. Why? Kasi Yes. sabi ng gobyerno, stay home. Nasa bahay ka na COVID ka pa. It's the perfect example. And pag may magtatanong sa akin, saan nakuha yung parvo? Kahit saan. Wala ang bakuna eh. Yep. Later, let's tackle more on the parvo kasi meron din tayong segment doon. Okay. Yep. Now, we've discussed kanina yung giving treats. What are your thoughts about yung mga rawhide treats naman po? Kasi we have to be cautious as well kasi may mga treats na binibigay like yung mga rawhide. Rawhide is that yung from animal derivatives na Yeah. diretso, Yeah. hindi na dry? Kulay Yeah. puti. Ayoko nun.
Ayoko nun. I had 2 surgical patients, doktora, Pomeranian and Husky. Alam mo yung tenga ng baka ba yun? Yeah, Tenga ng normally, baka? ganun siya. Baboy. Tenga ng baboy? Iniyakan ko yung patient na yun. Parang siyang Yeah. freeze-dried ba yun? Basta I malaki. think, basta, Yeah. Malaki siya. oo, there was a Pomeranian. Iniyakan ko siya kasi namatay yung pasyente. Naipit siya from, di ba si esophagus, naipit siya from thoracic esophagus hanggang dito. Ang laki. Pomeranian nilunok niya. Ang laki. The client does not have any idea how long has it been. Yeah. Okay. Oh my gosh. Kasi umuwi siya, hirap huminga. Purple yung dila, pero humihinga pa. Ganon. I had to do a chest tube. I had to improvise. I had to cut open the stomach habang tinutulak. Para ibaba. Oo. Kaya lang, ang problema, it's dried. So yung moisture ng esophagus, na-absorb niya. Yeah. So hindi gumagalaw yung treats. It stay there. Endoscope, ayaw mahila. So kailangan namin mag-cut open. At yung cut, ang laki. Yeah. Kasi kailangan mong ilabas yung stomach, hilahin palabas, hindi mahila. So, tinulak ko pa paakyat. Ayaw din. So I had to cut here. Wow. I had to cut here. Kawawa. Tapos yung malaking forceps, hinila ko palabas. Kawawa. Nag-vagal response. Kasi if there's something stuck on the esophagus here, from yung and then dun sa junction ng stomach at ng esophagus, there is a cranial nerve there na kapag na-stimulate mo yun, babagal yung pulso. That's called the vagal response. And yun yung madalas na ikinamamatay ng asong nagchuchok, not just because walang oxygen. Yeah. Yun. Nakakaawa. Dalawa yon. Dalawang parehas na treat, magkaibang aso. Pero same treat. Raw treat. Ayoko nun. I No, never like that. we can't stop for parent from giving treats because it's, rewarding, giving, parang bigay, of course, sa mga good behaviors din mga for babies nila. What would you recommend sa mga treats na ibibigay sa mga for parents na ibibigay sa mga for babies? Ako, first and foremost, for me, yung giving of treats, Yeah. I always tell my clients, you don't give treats because your dog is cute. Yeah. Oh, tama. Ba yung cute Tama. ng treat? Pero we're all guilty with that. Kasi pag cute talaga, mabibigyan mo talaga ng treats, diba? And most of the fur parents, ganun talaga yung nagiging base ng reaction nila. But then again, babalik tayo sa sinabi ko kanina. Dogs revolve around reward system. True. What are you rewarding them with? For being cute. Tama si doktora. Hindi lang, bigyan natin sila araw-araw, every day, every time. Sila cute sila every time. Yeah. If there is something na parang kung gusto nila ng fruits, Mm-hmm. prutas, pero hindi every time. Yeah. Hindi every time. Mm-hmm. Ang puso, bubigyan ng fruits. Bubigyan ng aso, oo, sige. Pero you don't give them every time. Reward. No. Reward It's a reward. Reward It's a system. reward. Kaya nga treats eh. Yeah. Kasi iba ginagawang kanin yung treats. Meron True. talaga. Kasi yun lang ang gusto ng pet nila. Mm-mm. Ayaw kainin yung food itself. Yeah. Gusto treats lang. Treats, ay kumakain naman siya pero puro treats pala. There was this client na yung pusa niya, masama ang pakiramdam. Nung tinatanong ko, kumakain ba? No po, ano kinakain? Yung treats. Yung ayaw kumain ng regular food. Tapos yung ano nga yun? Pwede ba magsabi ng brand? Yung ginaganon. Yeah. Oo. 'Di ba? Kasi we use that to check if the patient is tolerant na sa pagkain kapag nasa clinic. Pero sila, ang ginagawa, kumakain ba? Opo, ng treats. Ano siya, hindi siya pang every time. Mm-hmm. You don't give it every time. Like, you wouldn't call it like na part ng nutrition niya. Yes, yon exactly. It's not part of the nutrition. Kaya nga ang treats kapag binili mo ng bag, konti ang laman. Yeah. Kasi hindi yan. Alam mo, may mga nagsabi, ang mahal-mahal ng treats. Bakit ka kasi bilhin ng treats? Hindi naman yan. Diba? It's always, It's not food. it's not real food. It's a treat. Yeah. It's siya food. Yep. Okay, now moving forward, this is about the segment 2, Parvo. Since we've kind of in the surface level na
tap na natin kanina yung parvo. Let's get to know what is parvo more para sa mga fur parents natin na hindi pa alam yung parvo. It's a virus na usually affects young dogs. Sa experience ko, usually 2 years pababa. I don't know if may Meron na-experience ako ko mga older. 8, 10. It's more of, if I'm gonna be technical, it's always on the rapidly dividing Yeah. cells, which means to say the growing dogs. Kaya mas si prone. young, mas Yeah. prone because doon sila nakatira sa growing dogs. Doon nila Doon gustong dumami. Doon nila gusto. And doon sila mas nakakapagparami. Yeah. Yun. And whenever I have a client who has had parvo sa house, aside from recommending disinfection, Yeah. sasabihin ko sa kanila, don't get another puppy yet. Yeah. Kasi it takes Several months to year. 2 years before you can actually get rid of parvo Yes. in the environment. Yes. 6 months to 1 year ang matagal sinasabi siya. ko. 6 Yeah. months to 1 year. Pag matigas ang ulo na kanila, bahala ka. Magkikita Yes. tayo ulit. True. Ganun siya. Matigas ulo mo eh. Magkita tayo ulit. Or make sure mo lang na either kumuha ka na lang ng adult Yeah. na Or vaccinated na pag dinala mo sa bahay. Oo. Kasi marami dyan. Ang thinking nila, ang kilala lang kasi nila na vaccine is rabies. So, Yes, tinanong yes, mo, oo, kompleto na pong bakuna? Opo, yung pala rabies lang. Magandang Wala pang ano. i-discuss yun, doktora. Yung pag tinanong mo sila, kompleto na ba ang bakuna? And the answer is always yes. Yes. Pag tinanong mo, asan po yung card? Ay, hindi po, sa barangay po eh. Alam mo na ngayon Rabies yun. na hindi siya core vaccine. Yeah. No, it's very important that the for parents know the difference of core vaccine. Rabies is part of the core vaccine. Yeah. No, but it's very important that they know the difference of the rabies vaccine and the 5-in-1, the 6-in-1, the 8-in-1, or the 4-in-1 sa cats. Kasi it also helps with us ang diagnostics. And believe it or not, mas makakatipid kayo kapag bakunado tas nagtai yung mga aso at pusa ninyo. Kasi hindi kayo magte-test. Pero, diba? Doc Rob, na-mention mo kanina na nasa bahay, what if nasa bahay lang yung dog and then nagkaroon ng parvo, tapos complete vaccinated. May chance ba na like ako mismo, for parent, magdadala ako ng parvo sa loob ng bahay? Oo naman. It's Pwede. always. Oo. Pwede yun. Kasi sa sapatos mo, Yeah. sinelas, Yeah. damit, lalo kapag ikaw yung tipo na may nakitang cute na aso sa labas or pusa, hawakan mo, Yeah. tapos uwi ka sa bahay, Yeah. yun. Meron ganun. It happens. As long as hindi mo nakikita yung virus, huwag kang confident. Yeah. In which it will never happen. So wag ka talagang confident every time. No? Napakahalaga ng vaccination. Sobra. For the sake ng mga fur parent na ngayon lang nakukuha or I mean for the recall ng parvo, ano bang mga early signs na may parvo na yung fur baby nila? Yung dog? Madalas, vomiting. Vomiting. Yun yung most common na nauuna. Yes. Pero ang classic for parvo is diarrhea and bloody. Minsan nga, nagda-diarrhea na, hindi, pag tinignan mo, hindi naman siya bloody, pero yung amoy, Yes. very metallic. If you've been watching some of the videos ng mga ibang hospital sa ibang bansa, yung inaamoy, yung thermometer or yung swab. Personally, I do that. Ako din. Pag walang pera si client at nagtatae, pasok yung swab, aamuyin ko. Kasi sometimes the smell is diagnostic. Mayroon siyang idea ka distinct na amoy na parbo to. Dok, wala akong pera. Oh, sige, sundot. Yeah. Okay. Mas mataas ang chance sa parvo to kaysa sa ibang sakit. Yeah. Yes. Iba rin ang amoy ni Jarja. Mhm. Iba amoy ng dugo lang talaga sa pupo. Iba siya. It's very, very distinct. So, kapag nagpupo na walang dugo, tas yung amoy niya is alam mo yung galunggong na nasa basurahan? Malansa. Ganun talaga siya. Ganun siya. Alam mo siya. Kasi siguro Kakaamoy mo! Kakaamoy mo! Yeah. Oo. There was even a time na kaya ko nang kumain at mag-lunch habang may kasi sa Nagkatayin mo yung confinement parvo. kasi ako kumakain eh. Yeah. Ay, may parbo. Okay, sige, kain. Kasi alam mo na siya at hindi ka na Yeah. nasusuka sa amoy niya. Yeah.
Ganun siya ka-distinct. I mean, through time, Yeah. naamoy mo siya. Yeah. Now, as a fur parent, how can I prevent na magkaroon ng parvo yung fur baby ko? Bukod sa vaccination, Bukod sa vaccination. wala. Bakuna talaga. Ako bakuna talaga. Bakuna talaga. Bakuna talaga. Kasi you cannot protect your dog from virus. Your house cannot protect your dog from virus. Yeah. Bakuna. At maganda, doktora, ma-emphasize natin yung scheduling Yes. ng vaccination. Yes. Kasi ang daming nagsasabi na, bakit wala pang bakuna? Eh kasi po 3 months pa lang. O saan galing yun? Sino may sabi? Oo. Madalas yun eh. Yeah. Hindi awareness. Yun nga, when you get a puppy, madalas kasi, as far as I know, madalas sa mga, kunwari, bibili ka ng puppy, ang pinaka-earliest yata na nire-release yung puppies is at 2 months. Oo. So, assuming na-follow yung vaccination schedule, dapat meron na siyang 2. At least, At least 2. Oh, 2. Meron naman, doktora, pero walang pirma. Pirma ng breeder. Pwede. Kilala ko rin. kayo, ha? Kilala ko ulit kayo. Pwede rin. Yeah. Oo. Oo. Alam nyo, this is also a good chance to remind everyone. Yes. If you will be having a puppy, check the vaccination Check. record. Always check. Pag walang pirma ng doktor, hindi yun valid. And huwag kayong matakot. Kasi alam mo, doktora, ang kinakatakot nila, uulitin po ba? Oo, yes. Di ba? Uulitin po ba? At bakit uulitin? Bakit uulitin? Now, I came to a realization, doktora, na it's not that uulitin, you modify it based on the age. Kasi, di ba, we have this I remember in the immunology class and kay Wasava, there is a calendar that is being followed or yung parang age that's being followed Yes. because of the maternal antibodies. I always use that, and it is comforting sa client to let them know na i-modify natin based doon sa age ng aso mo. Yes. Kasi hindi na, so ibig sabihin, 8 tusok na naman tayo? 6 na tusok na naman tayo? No. No. Say for example, yung aso nakuha niya ng 3 months na, 2 months na, may back, tas nag-lapse and all. Dok, isa na naman tayo, ang daming beses na naman. O, kalma ka, kalma. We will adjust. Adjust, i-modify natin siya. It's very important that the fur parents would understand that. Kasi doon sila natatakot sa gastos. But then again, mas malaki po ang gagastos si magpagamot kaysa magpabakuna. Yung magkano ang bakuna, nasa 400 to 800 per vaccine. Magkano magpa-hospital? 8,000 agad. Unang bisita mo pala, mamili ka. Ano nga eh, di ba? Prevention. Prevention, mamili Always ka. better than cure. True. So yun, it's very important. Ang kinakatakot ko lang, pag nag-share ako ng vaccine calendar, pag breeder yung kausap ko. Kasi usually, sila na, ay, makikita mo pag may sakit, asan vaccine card? Sunod-sunod oh. Nasa index card. Nasa index. Meron silang sariling printing. card. Kabog. Tapos nakalagay, breeder shot. Ano naman ngayon? Meron pang client pupunta sa akin. Sabi po kasi nung pinagbilang ko kayo na daw po, ay kakakuha niya lang. Hindi. Mag-antay ka ng 7 araw. Yan ha, whenever you have a new pet, Yeah. there's an incubation period. Ilang araw ka to? 7 ka? 7. I always do it like 7 to 10 just to be safe. Kasi 'di ba si Corona, it's more of like 5 days, si Parvo 3 to 5 days. I-observe mo muna. Observe mo muna. Pag bagong kuha mo siya, wag mo siyang yung Ilalabas? papas ka Oo, na, i-display. I-display. Kasi Ihalo with other trophy dogs. dog ang ginawa. Quarantine. No, don't ever do that. Yeah. Separate mo muna, Yeah. observe mo muna. Usually not to this yung mga pet shops. Pero kasi doon nagkakaroon ng Breeding ground. high concentrations of parvo and distemper. Hindi naman sa sinasabi natin yung nandun sa isang lugar, no? Pero yung mga doktora, yung somewhere in Bulacan, Oh, yes. di ba? Yung proud na proud sila na meron silang mga yung naka-display. Yeah. Tapos, sa market. the market, the puppy mill market. Yeah. I've been seeing that on TikTok. Yeah. Tumataas yung kilay ko, pero since nakabotox, hindi siya kayang ito. Ayun. Kasi tas proud pa sila na nagbebenta ng mura and all. Yeah. Tas ang tatamlay ng aso, naka-isang buong box. Pati pusa. Pati Meron pusa. na rin. Oo. Ang lala nun. Tapos doon bibilhin, doon kukunin. Sasabihin, healthy. Yeah. Di ba? Sipin mo magkano kinikita nila. Tapos sasabihin nila, tayo yung mukhang pera. Eh, yun na nga, di ba? Sino yung mo pera-pera? Kaming, di ba?
Di ba? Oo. True. I mean, pero di pa naman ako, may akala ko mayaman, pero hindi ako mayaman, wala pa. Diyos ko, Ano, carry lang. di ba ako Carry lang. mayaman? Mukhang Hindi pa. Di ba, mukhang mayaman. Di ba? At least mukha. naman. Nasa nagdadala yan. Kasi ano siya eh, I mean, usapang, I mean, speaking of, sinasabing pera-pera tayo, sino ba yung nagbebenta ng bakuna kung saan kinukuha? Sino ba ang nagbebenta ng hindi registered? Di ba, ang mahal ng benta, tapos sila pa nagtitipid pa. Nagtitipid pa. Oo, they will tell us, oh, okay na to, ganyan, na 2 times vaccine, ganyan. Nangyari and na all. sa akin. Cousin ko, bumili siya ng dog. Mm-mm. Sabi niya, dadaling ko sa'yo. Dinala niya for vaccination daw. Tapos may inabot siya sa akin, naka-plastic. Sabi, ano yan? Pagtingin ko, yung microwavable. Yeah. Ha? Microwavable na nakabalot dun sa, ano yung plastic na labo? Labo? Plastic labo, yeah, Oo, plastic yun. labo. Tapos may bakuna sa loob. Sabi ko, hindi ko bibigay yan. Diba? Oo. Alam mo kasi ano, 'di ba? Parang it's not just because may bakuna ka, ibibigay mo na. And not just because marunong kang magtusok, itutusok mo na. Yeah. Ang daming cases ng vaccination failure. Because of that. Handling. No? Hindi porket may bakuna, kinuha mo sa kung saan man, kung sino ka man, na nagbigay sa kanya ng bakuna, binigay, okay na. Handling is, dun 'di ba, doktora, Yes. no? Vaccine handling, there's a lot of factor in vaccination failure. Kasi your source may have been legit, but from your source to you, Yeah. or Yung from, handling. baka may third party ka pa, hindi mo na alam kung saan dumaan yung vaccine na yun. And even sa clinic nga inoorasan ko yung pagbukas. May assistant ko, pag kukuha siya ng pagbubuksan niya, inoorasan ko kung gaano ka. Kasi very, very, very keen ako sa details ng vaccine. Gaano katagal siya nandito, yung chika-chika, Yeah. tsaka bago itusok. Kasi it's very important. Kasi temperature, Temperature dependent siya eh. Mm. So, hindi pwedeng basta-basta ka lang nagbabakuna. True. Hindi lang porket nakalagay siya sa malamig. Paano kung nag-freeze? Yeah. Hindi na pwede yun. Napaka siya. It's, again, we are evidence-based. Hindi pwedeng, nakita mo lang kasi nung breeder na ganito yung ginawa nung kaya ko na to. True. Ganun siya. Nagpaanak ka lang, ay, naku. Dami-dami dyan. To Kilala cut the kita. story short lang din, dalihin nyo na agad si fur baby sa vet. That's the solution. Yep. Basta bakuna talaga. As in vaccine. Napaka-importante Very niya. important. Yep. Simple lang siya. Kung ayaw mo parvo, bakuna mo. Now, moving forward sa segment 3 naman natin, let's talk about spaying and neutering. There. For you doctors, what are the importance and health benefits of spaying and neutering? For me, eventually kasi, well, number one, when I have patients na bago, mga ganun, or kahit hindi na bago, I always ask them, kasi hindi naman palaging pagharap pa lang sa'yo, yun na kagad ang Spay agad. tatanong mo eh. Hindi. Yeah. Eventually, pag medyo matagal na siya sa'yo, nakakausap mo na siya, tatanungin mo siya, anong intention mo sa kanya? Yes. Is this talagang pet lang o gusto mo magka-baby siya? Whether it's a male or a female, you can always ask that. Ngayon, if wala silang intention of magparami, then we recommend na Spay, neuter nyo na. Yeah. Kasi in the long run, like with dogs, hindi pa kasi ako nakakita sa cat ng testicular. Wala pa. Sa dogs pa lang usually. Like sa males, if, when they grow older, they can have a tendency to have testicular cancer, prostate enlargement, Yes. yung mga ganon. Sa females naman, what you avoid is reproductive problems like ovarian cysts, uterine, and number one, pyometra. Yes. Which is the most important because it's debilitating. Kaya lalo na pag close type. Yes. Pag oo. close type pyometra, talagang urgent na siya. Urgent yon. And doktora, I'd like to add dun sa pyometra. And again, this is just kasi nag-browse na, doom scrolling again. There was this account na umiiyak siya kasi namatay daw.
for Payumitra. Yeah. No? Doon sa video niya, ang sinabi niya is, I opted to have medical treatment. Pero based doon sa ultrasound and x-ray, kitang-kita mong close type siya. Uh-huh. You really don't have to see if there's a discharge na lumalabas. Ultrasound pa lang, kita mo longganisa sa loob. So that's already closed. Kita mo, ang laki. So, I'm not sure why, pero ang sakit lang sa dibdib na nakita ko yung video na yon. Yeah. The way na nag-opt siya for medical. Kasi di ba tayo, pag walang pera, sige, gawa natin paraan. Ano natin? Installment o kaya anong kaya na kaya Parang it's more of, don't think of us vets as yun nga, money hungry Oo, hindi or kami monsters. kalaban. Yeah. Kasi ang importante kasi sa amin is magamot namin sila. Oo. There will be times talaga na kailangan. Kasi syempre the supplies are expensive. True. Pero kung Payumitra, ginagawang routine procedure ang SPAY, kaya natin yan Hindi, parang, lalo na if it's closed type, hindi na dapat Hindi nga siya pinapatagal. Hindi na siya pinag-uusapan. Sasabihin mo na lang sa client, we have to remove it. Yeah. Kasi meron kami, may mga na-encounter ko, kailangan ba talaga? Oo. Yes. Kailangan. Ang turo sa akin ng mentor ko before, hello po, Doc Jenna, that you always have to give options to your clients. Give as much options as you can in terms of the treatment. But if you don't have any other options, dikdikin mo na yun talaga. Diretsuhin mo Dikdikin sila. mo. In terms of closed Payumitra, you don't have any other options. Yeah. Meron. Meron. Halimbawa, suko ka talaga. Kaysa patagalin mo yung paghihirap. Kasi ang nangyari dun sa video, 6 days. Tapos akala niya, tumayo kasi aso. Oh. So ang sabi niya, ang strong ng aso ko, lumaban pa. Yeah. Namamaalam na yan, te. Kasi 6 days na may... Meron akong kliyente, anak yata ng Diyos eh. Kasi close time. Sabi ko, we need to do surgery. Ayaw niya. Isip ako. Sabi ko, anong gagawin ko? Sige, bahala ka. Sabi ko, bibigyan kita ng 1 araw. 1 araw lang. Kalain mo, the next day, lumabas yung pus. Swerte, diba? oo. Anak na ng Diyos eh. Diba? Ganun siya. Kasi diba pag Payumitra, it doesn't have to always be closed. Hindi palaging open. Yeah. No? Pero kapag closed, tanggalin talaga. There's no other way. If it's closed Payumitra, there's no other way than to remove the uterus surgically. Walang ibang way. Hindi nanosilver, hindi SMP, hindi ko amoxiclav, hindi. Wala. Remove the uterus. Kahit na bugbugin mo pa siya sa, let's say, ko amoxiclav, hindi eh. Hindi siya mawawala. Mag-uunahan kayo nung pus eh. Kaya lang kasi if it's closed, may possibility na dadami si pus at magra-rupture na lang yung uterus niya, magkakaroon ka ng sepsis, Yeah. mamamatay yung pasyente. Hindi siya. It's There's not this negotiable. Doc, traditional myth na kapag ka napastad mo yung isang aso, ma-avoid yung Payumitra. true. What are your thoughts about it? That's not true. Not true. Not true. Payumitra is because of bacterial infection plus hormones. Yeah. No? There are different types of, or there are different approaches kung bakit nagkakaroon ng Payumitra. Hyperactive sa hormones plus bacteria, Payumitra. Hindi naman nakapanty yung aso mo every time. At ang umiihi siya palagi. Yeah. At ang sa babaeng aso, yung butas ng ihe at ng uterus is magkalapit. Magkatabi. There is what we call vertical transmission. Yeah. Pwede siyang pumalik. No? And most of the time kapag nag-UTI, after UTI, Payumitra. After regla, Payumitra. After Kasi regla, hindi nahuhugasan, naiiwan yung dumi sa loob, nagpapayumitra. So it's not always because pag na-stud. No. Hindi. There's no truth to that. Even Hindi. with Mas even mataas lang, with no? Yung prostate Prostate enlargement, yes. Pag Yeah. merong ganun, Dok, pwede pa ba siya na Mag-stud? wag muna natin siyang tanggalan? Kasi ang solution to prostate enlargement is to castrate. Castrate, oo. Yun yung treatment eh. So, Mm-mm. tatanungin kami, pwede bang hindi muna? Yeah. Sabi ko, hindi pwede. Well, actually, compared to payo and Mas manageable prostate, kahit papano, yung no? prostate, medyo manageable pa yun eh. Pero yung payo talaga, no Hindi. questions asked. Kasi even if it's open type, assuming it's open type,
ginamot mo, and it works. Kasi we give that option, if it's open, and we give that option to breeders. Kasi, syempre, technically, nag-invest sila on their females, and they want their money back. Yeah. So, we give them that chance. But, we let them know that the next time this dog comes into heat again, it's yung likelihood na mag-recur, malaki. So, if it does happen, okay, hindi na tayo mag-uusap, tanggalin na natin yan. And ang problema din, pagka, let's say, nag-recur siya, tapos may payo ka na, Yeah. yes, para ka lang nagsispay. Pero, mas mataas yung risk Risks, yes. chances mo. Oo. Kasi, meron kang infection na nakasabay. Kalaban, yes. Magkalaban At kayo saka ng yung ugat nun, ang infection. lalaki. Oo. Kasi yung normal, sabi mo na, ganito lang yung ugat. Normally. Yeah. Pero pagka meron na siyang problema, parang... Laki. Ang laki. Ang laki talaga. So yung bleeding malaki ang Yes. magiging problema. And most of the time, kapag may pyometra, ang baba ng platelet. yes, isa pa yun. At pag mababa si platelet, pag may nagdugo, Yeah. Leader siya. bleeder yan, dudugo siya. Yeah. And most of the time, Pwede ka meron din siyang kidney issue. Nagkakaroon ng sepsis, ang baba ng dugo. So, mahihirapan ka ngayon mag-decide. And I just, another thing on that topic, Doktora, is that huwag niyong antayin tumanda yung aso ninyo. Yes. Kasi the more na kasi di ba natatakot sila na matanda na po yung aso, ayoko na pong ipaspay. ipaspay. Ayoko na pong ipakastay kasi matanda na. Eh pag nagpa-humitra ng 10 years old, matanda na, may sakit pa, mahirap. So even if your dog is 5, 6, 7, 8, 9, 10, kung wala kang balak i-breed, habang bata, on that Patanggal age, mo na. patanggal mo. Lahat ng surgical procedure may risk. Possible pa rin ba, Doc, for mga big dogs na mag-ano sila? Like, for example, I have 4-year-old Labrador and hindi pa siya napa-neuter, napa-spay. May chance pa rin ba na mapa-spay or neuter ko siya? Oo naman. Pwede, Oo naman. pwede. Pwede. Yeah. Again, yes, age is a factor Yeah. for the risk. Pero kasi that's why we do screening. Yeah. Yes. That's why we do test. Doctors cannot, I just want to highlight this. Doctors cannot eliminate the risk. We can minimize it. We can anticipate what could happen on the table based on the screening. And we can communicate that to you. Okay, ito yung mangyayari pag ginawa natin. Pag di natin ginawa, ito siya. Ito yun. And it's up to you on how tolerant yung client sa risk na yon. Kasi lahat ng surgical procedure may risk. I think meron ako nabasa before. Sinasabi nila, let's say it was a routine spay. Tapos namatay pa rin yung patient. Yeah. Sasabihin nila, bakit ganun? Chinek naman siya. Prior din naman ng blood test, may x-rays and all. Hindi namin kayang i-predict Predict. Yes. yung response ng patient, lalo sa mga gamot. So tatanungin nila, bakit pa natin ginagawa to? Yeah. Kasi gusto din namin malaman, lalo na yung mga ginagamit namin na gamot, kung ano yung pwede, yung yung dapat Yes. naming gamitin, ano yung hindi namin pwedeng gamitin. Like sa practice namin, we have done dental procedures in a 16-year-old. So, ano yung ginagawa namin na different sa inispay mo yung 2-year-old? Bakit siya namatay? Bakit yung 16 hindi? Buhay. Yes. And again, parang sa food lang yan. Iba yung reception ng mga aso. Different dogs. And that's why it's also important na yung breed, may mga breed specific medications, Yeah. no? Merong age specific medications, may age specific na vitals na kailangan namin tignan. Yeah. At the same time, we always weigh if the benefit would outweigh the risk. See, for example, sa case si Doktora, 16-year-old dental, Yeah. kailangan tanggalin eh. Yeah. Alam mo, tanggalin mo ng gising. Pwede mo ba sabihin, okay, brownie say, Sure. wala namang ganon, di ba? Ma-animal welfare pa kami. Di ba? And it's also important that, alam mo yon, that we communicate the risk if it outweighs, if the benefit outweighs the risk.
Di ba? Pyometra. Pag di ko ginawa, mamatay yan. Oh. May linya pa sila na ano, Case Dok, one. kakayanin ba? Oh, yun. Yes. Dok, kakayanin ba? I can't say for now. I can't say for now. O kaya, Dok, may chance pa ba? So bakit? Pag wala bang chance, hindi ko gagawin? Yes. Alam mo, yun yung pinakamagandang, pinakanakakairitang question pag naano ko. Yeah. Kasi, pag may chance eh. There is a chance. Ng buhay. Pag surgical, pyometra, or anything else. So bakit? Pag mababa ang chance, ayaw mo na? Bakit? Susukuan mo? Kasi kami, ang goal namin is mabuhay. Yung aso, yun ang goal namin. Pag maliit ang chance, hindi ko nagagawin. If that would happen to you. Kung sa'yo mangyari sa ospital ng tao yan at maliit ang chance, sukuan ka ng kamag-anak mo, okay lang sa'yo? Hindi mo ba gagawin? Hindi mo ba gagawin? Hindi mo ba gagawin ang lahat? Meron pa yan na parang, sinasabi ko sa client is more of, kaysa wala tayong gawin. Exactly. Kasi if you do nothing, mamamatay siya 100%. Oo. Parang It's a numbers game. Damned if you do, damned if you don't. So, Oo. dasal ka na lang. Tingnan natin kung anong pwedeng mangyari, di Kung ba? mag-work pa. Oh, and Tiwala. it always happen in surgical case. Most of the time in surgical cases. Mostly. And being a vet that is interested in surgery, Yeah. I always tell that to them na ang risk and all, may chance ba? Mhm. Pag synergery may chance, pag wala kang ginawa, wala. Saan ka? Is it also true, Doc, sa mga pusa naman, na kapag ka na-spay and neuter sila, there's such thing as transformation or mas gumaganda yung behavior naman nila? Hindi na ako If it's hormonal, if the behavior is hormonal, then yes. Yeah. But if it's something na acquired behavior, if it's aggression because of anxiety, if it's because of fear, hindi. Kasi most of the time, akala nila yung lahat ng behavior is because of, kapon lang. Hindi. Hindi ganon. It's not a guarantee. May factor. May factor May siya. factor Yes. na dahil tinanggal mo yung hormone source niya, babait siya. Yeah. Pero hindi siya 100%. Yes. Yeah. Even the spraying Yeah. ng pusa, hindi. Hindi siya 100%. If it's already a habit, it's a habit. Mhm. If it's a behavior that's not because of the hormones, it will stay. Meron nga, mas tumapang pa. Oo. Meron. Oo, meron ba? Yung lalo kapag grupo sila ng puro lalaki, tapos tinanggalan mo lahat, Yeah. it normally happens kapag Mas ganun. matapang. Oo, mas matapang. Minsan nga nakakahiya. Tanggalin natin para baka bumait. Yeah. Lalong tumapang. Yeah. Kasi, kasi kapag puro lalaki, tapos pusa, tapos territorial, ang dahilan, hindi hormones, ay, problema. By the way, regarding sa castration, just wanna add pala, no, yung kanina, ang daming nagsasabi, yung cryptorchidal, yung itlog, bakit mo pa hahanapin? O, saan mo hahanap? Kasi may mga Yeah. aso, di ba, na isa lang ang itlog, Yes. or walang itlog at all. Do kailangan ba tanggalin? Mas kailangan Mas tanggalin kailangan. kapag hindi bumaba yung itlog. Because mas mataas yung chance na maging tumor siya. At mahirap pag naging tumor siya sa loob kasi nag-a-attach siya sa ibang organs. Yeah. And I've dealt with that so many times. Yes. Kumakabit sa bituka, kumakabit sa pantog, and it's very hard to remove it perfectly. Ang hirap. Kasi whenever you remove a tumor, you have to do it with a very good margin. If you don't take it out with a very good margin, babalik. Pwedeng kumalat. So ang hirap. So kapag isa lang ang itlog ng aso ninyo, as early as one year or 1 year and a half, patanggal niyo na. Don't even think about breeding. Swerte mo kung let's say Sa singit lang. nandyan lang siya. Sa singit Yeah. lang, Nakakapa siya, hindi nga lang siya bumaba sa scrotum. Yun, okay pa Mabilis yun. yun. Ang nagiging problem is if it's inside inside the the abdomen. abdomen, oo. Kasi hahanapin mo pa siya. Mhm. And it's not easy to look for it. Lalo na kapag yung maliit. Ang liit, no? Oo, kasi iba yung size niya, di ba, doktora? Kapag pagdalaglag sa scrotum, malaki. Mas ang liit. Sometimes, even if you do ultrasound, hindi mo siya ang hirap hanapin. Hindi mo siya halos hindi mo siya makita pag maliit You have to pa. open up para hanapin. Yun. Kasi isa siya sa ano eh. Sa pagmatanda na. Mhm. Pag matanda na, yun. Ang hirap niya. Ang mahal kaya ang gastusin nun. Well, actually, in relation to that, like with the spay neuters, like kami with PAHA, we have a program, it's called PAHA Cares, and we go around the Philippines Yeah. doing spay neuter programs
we work with the Animal Kingdom Foundation. Yeah. So what we do, if you're familiar with AKF is being headed by Attorney Heidi Kagiwa. Si Attorney, pag nagkakaroon kami ng event, si Attorney teaches yung mga tao about bakit tayo nag-spay neuter, bakit tayo, what responsible pet ownership. Habang nagtuturo sila attorney, kami naman yung mga surgeons. Yeah. And then kami, we do it for free. We do have sponsors. Syempre, we need to cover yung expenses namin for yung mga gamit, Meds, yung mga supplies. yung mga instruments, kanya-kanya kami. Kanya-kanya dala. Pero syempre, we need anesthetics, yung mga antibiotics, yung ganon. And then, with PACARES kasi, we provide yung e-collar din. So, kasama din siya. So, yun, may team kami na ganon. And when we don't usually go to places na yung common. Oo. Kasi, mas gusto naming ino-offer siya sa mga areas na medyo mahirap abutin. Yeah. Para to create awareness in that area and para alam din ng mga tao doon about rabies. Sure. So they also know why we are neutering kasi we don't want unwanted pregnancies and then dumadami yung strays. Yeah. Yun. So like our team we have been to Batanes. Last year we were in Marawi. It was like Yung mga far reach talaga. medyo scary. Yeah. Kaya lang wala. We had to do it. Tibay lang ang It's a loob. mission, no? It's really, Yeah. if you will do Oo. that, you really have to have a mission in life. Yun talaga ang gusto mo. True. Oo. And it's a good campaign. Sabi nga din ni Boss, kapon ang solusyon. Kasi Yeah. by that time, kapag nakakapon sila, naiiwasan din natin yung pagdami. Therefore, nakakontrol natin yung rabies. Yes. Which Yes, leads oo, me oo. to my next topic naman po. Now for the segment 4, it's about rabies awareness. What could be our prevention or vaccination and where can fur parent go, especially na pag nagtitipid sila or wala silang budget? Rabies is 100% preventable if we get them vaccinated. Yeah. Let me just add, common misconception that our pets are born with With rabies. rabies, no. Ang dami No. niyan. So, ang thinking ng tao is ang pinaka-importante sa kanilang vaccine is rabies. Yeah. Ang rabies, well, it's accessible. Lahat ng vet clinics meron yan. But our government Yeah. has a program, lalo na yung mga LGUs natin. We have our city vets, our provincial offices ng veterinary. Meron silang budget na meron silang rabies vaccine. Yes. And then part of their mandate ba ang tawag doon na they have to vaccinate Yes. ng lahat ng barangay kasi after noon i-gather nila yung info how many ang nava-vaccinate nila in a year per area. Yeah. So gina-gather yun. So it's very important. So hindi ibig sabihin kung let's say you have a pet tapos sasabihin mo wala kang pera for the vaccine. Yeah. Una, actually mura nga lang siya. Sobrang 250 sobrang oo. mura ng rabies vaccine. And then yun nga, you can always go to your local Your vet local office office. to get the vaccine. It's free. And it's very risky, right, Doc? Kasi minsan kapag like yung malik lang yung sugat natin or makagat tayo or ma-scratch lang tayo, it could also be... It's a mode of transmission. Yeah. Yes. It's a mode of transmission. Kaya lang, again, tulad nga nasabi ni Doktora, hindi po pinapanganak ang aso at pusa na may rabies. May